Hello mga ka-Bake and Roll! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo ng tiramisu cake, pero hindi ito yung ordinary na tiramisu cake lang guys ha. I-level up natin ito para mas lalong maging espesyal at lalong maging masarap yung ating tiramisu cake. Yung mga ganitong dessert ay perfect ito ngayong paparating ang holiday season. Ituturo ko ito sa inyo ngayon step by step, kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na natin! Ang una nating gagawin ay yung ating chocolate cremo dito sa ating bowl. Ilagay lang natin yung ating whole eggs, yung ating fresh milk at saka yung ating heavy cream. Dapat yung cream natin ay naka 35% fat siya guys. Ayan. Next naman nating ilagay yung ating sugar, konting salt at saka yung ating vanilla. Ayan, paste pala yung ginamit ko ditong vanilla guys. Pwede kayong gumamit ng vanilla extract. Mix lang natin ito hanggang sa well combine lang sila. Din ilagay na natin ito sa double boiler. Dapat ganyan lang yung pagka-simmer ng ating tubig guys, para hindi masunog yung ating egg or magiging scramble siya. Then continue lang natin yung pag-mix natin. Huwag po natin titigilan yung paghalo natin. Then meron pala ako ditong pang-check ng ating heat ng ating mixture. Pwede po kayong gumamit ng candy thermometer, or kung wala naman pwede kayong mag-timer. Ako dito guys, nag-timer ako. Bali nasa 25 to 30 minutes yung pag-mix natin. Kailangan ma-reach natin yung temperature ng 65 to 70 degrees Celsius. After 30 minutes, ayan na, turn off na natin yung ating stove. Din ilagay na natin yung ating chopped chocolate. Bali dark yung ginamit ko dito. 70% cacao siya. Then set lang natin to, or rest lang natin siya ng mga 2 to 3 minutes hanggang sa tuluyang mag-melt lang yung ating chocolate. Then after 3 minutes, balikan lang natin ito. Then mix na natin siya hanggang sa magiging smooth na yung ating chocolate mixture, yung ating chocolate cremo. Pwede po kayong gumamit dito ng hand blender para mas lalo magiging smooth yung ating mixture. Pero pwede naman wire whisk lang guys. Ayan. Hindi naman kailangan na smooth siya, kasi pang feeling lang naman natin ito, at saka matatakpan naman siya kapag ilagay na natin siya mamaya dun sa ating tiramisu cake. Ang laki ng level up nitong ating tiramisu cake guys, dahil dito sa ating nilagay na chocolate cremo. Set aside na muna natin ito hanggang sa mag-cool down lang siya. Then dito naman sa ating isang bowl, mascarpone frosting or yung ating mascarpone icing. Pagsasamahin lang natin yung ating egg yolk at saka yung ating sugar. Then naglagay ako dito ng konting milk para lang magiging smooth yung ating egg yolk mixture dito. Then mix lang natin ito ng konti hanggang sa ma-absorb lang ng egg yolk yung ating sugar. Then ganito lang kahina yung pag-simmer natin guys. Continue lang din yung pag-mix natin ng mga 9 to 10 minutes hanggang sa magiging light and pale na yung kulay ng ating egg yolk. Ginagawa natin ito para maluto lang yung ating egg yolk, pero hindi naman yung scramble guys. Basta hanggang 10 minutes lang siya, hanggang ganito na yung kulay niya. Ayan, pale na yung color ng ating egg yolk. Ready na ito. Then set aside lang muna natin ito hanggang sa lumamig lang siya. Lagi nating tatandaan na dapat mahina lang yung pag-simmer ng ating water para hindi masunog yung ating egg yolk mixture. Then dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating mascarpone cheese. Ayan, pwede po kayong gumamit ng cream cheese kung wala pong mascarpone sa inyong area. 1 cup lang yung kailangan natin dito. Ayan, then i-mix lang natin ito hanggang sa maging soften lang siya or magiging creamy lang yung texture niya. Ilagay na natin ngayon yung ating mascarpone cheese dito sa ating egg yolk mixture. Dapat malamig na ito bago po natin ilagay yung ating mascarpone cheese. Fold lang natin ito gamit ang ating spatula. Huwag po tayong gumamit ng mixer dito para hindi po mag-curdle yung ating mascarpone. Same lang din po kapag cream cheese yung gagamitin nyo. Ayan, kapag smooth na siya, iset aside lang muna natin ito. Ang gagawin naman natin next ay yung ating whipped cream. Ayan, dapat yung 35% pa rin yung content ng fat na gagamitin natin. Ayan, ilagay lang natin ito dito sa ating mixing bowl. 1 and 1/2 cup yung kailangan natin dito guys. Then, ito yung nilagay ko ditong vanilla dito, yung vanilla sugar. Kaya hindi na ako naglagay ng powder sugar. Pero kung wala po kayong vanilla sugar, pwede kayo mag-add ng 1 tablespoon na powder sugar. At saka 1 teaspoon ng vanilla extract. Ito kasi guys, parang 2 in 1 na siya. May vanilla extract na at saka powder sugar na. Kaya ito yung ginamit ko. Then minix ko lang ito hanggang sa soft fix lang siya guys. Tandaan po natin, soft fix lang. Huwag po natin gawing stiff fix. Kasi kapag sobrahan po natin ng halo, magiging kapag nilagay natin yung ating mascarpone cheese at saka yung egg yolk mixture natin, baka masobrahan na natin siya ng mix. Magka-curdle, madaling mag-curdle kasi yung mascarpone cheese or cream cheese kapag nasobrahan po natin ng mix. So, kailangan soft fix lang yung pag-mix natin ng ating heavy cream.
At saka isang dahilan din yung guys, kapag ka nasobrahan din po natin ng halo, ayan, parang nagiging grainy siya. Ayan, dapat ganito lang siya guys. Ayan, nakikita nyo, napaka-smooth lang niya. Okay lang niya kahit medyo malambot tingnan yung ating icing kasi mamaya mag-set naman niya siya kasi i-chill naman natin yung ating cake. Ito naman yung pang-soak natin ng ating ladyfinger cookie. Ayan, nilagay ko muna yung 1/2 cup ng boiling water. Tsaka ko nilagay yung ating coffee powder. Then, minix ko lang muna yon hanggang sa ma-dissolve na yung coffee. Tsaka ko nilagay yung ating another 1/2 cup ng water para hindi na tayo magpalamig-lamig ka diretso na. Ayan, then ito na yung ating ladyfinger cookie. Ayan, kung wala kayo dito guys, meron tayong recipe ng kung paano gumawa ng ladyfinger. Meron tayong naka-upload sa ating YouTube channel. Then ito naman yung pan na gagamitin natin. Ayan, nabili ko lang ito sa Shopee. Pang tiramisu cake talaga siya. Then ito na yung ating ginawang icing. Nilagay ko lang siya sa piping bag guys para madali natin siyang i-layer. Pero pwede nyo namang i-diretso na lagay dun sa inyong tiramisu cake. Then ito na yung isusok or i-coat lang natin or basain lang natin yung ating ladyfinger. Huwag po nating tagalan guys kasi madali po siyang mag-absorb ng liquid. So, kailangan mabilisan lang. Seconds lang guys. Ito na yung first layer natin. Then, yung second layer natin, i-pipe natin yung ating mascarpone cheese or yung mascarpone icing natin dito sa ibabaw ng ating ladyfinger. Spread lang natin na ito para pantay yung magiging layer ng ating icing. Kung wala naman kayong ganitong klase ng pan, guys, ayan, pwede kayo gumamit ng kahit anong, kung ano man yung pwede nyong paglagyan dyan sa inyong kitchen, pwede yung mga baking tray. Ayan, then ito na yung ating chocolate cremo na ginawa natin. Ayan, malamig na ito, guys. I-pipe lang natin yung ating chocolate cremo ngayon dito sa ibabaw ng ating mascarpone icing. Ayan, hindi mo kailangang madami, guys, konti lang. Kasi kapag dinamihan natin, mabigat kasi itong chocolate cream natin. Baka lulubog lang siya doon sa mascarpone icing natin kasi nga malambot yun. So, pag pinatong natin ng mabigat na itong chocolate cream natin, yun nga, lulubog lang siya. So, kailangan na huwag nating damihan na yan. Pero pwede nyo rin kapalan yung inyong paglagay ng inyong chocolate cream. Pero dapat chilled muna yung unang layer ng inyong mascarpone cheese para hindi siya ganun kalambot. Then, nagpipe ako dito ng manipis na layer lang ng mascarpone cheese bago natin ilagay yung ating next layer ng ladyfinger. Maganda ito, classic dessert na ito guys, kasi pwedeng siyang gawin ahead of time or 1 week before. Kasi mas masarap siya kapag matagal na siyang nakalagay sa chiller. Mas nag-set na yung kanyang icing at saka na-absorb na lahat ng flavor niya. So, mas masarap na siya kainin. At saka matagal itong masira guys, hanggang 2 weeks ito kung halimbawa ipang handa nyo sa Pasko or ipang benta nyo ngayong Christmas, pwede nyo siyang gawin ng maramihang batch, then ilagay nyo lang siya sa chiller mga 2 weeks before bago nyo siya ipamigay or ipang benta or ipang handa sa inyong bahay ngayong Christmas. And dito guys, hindi ko pa nakuha yung gusto ko dito, dapat kasi itong last layer na ito, pag pipe natin ng chocolate cream dapat ito na yung pinaka last layer niya para medyo makapal yung paglagay natin ng chocolate cream Ako kasi naglagay pa ako dito ng last layer ng ladyfinger kasi gusto ko nga mas mataas yung ating tiramisu cake. Mas maganda kasi sa tingnan guys kapag mataas siya. So, ito nga, naglagay ako dito ng last layer pa ng ladyfinger. So, ayan na yung pinaka last layer natin. Imbis na yung pinaka last layer natin, yung chocolate cream na medyo makapal, ito na yung pinaka last layer natin na icing. Ito yung mascarpone cheese. Spread lang natin ng maayos yung pinaka last layer natin ng mascarpone cheese. Then dito guys, wag muna natin idas ng cocoa powder yung ibabaw kasi basa pa ito, ma-absorb lang ng cocoa powder. Kailangan chilled muna natin siya ng at least 6 hours or overnight, mas maganda. Then ito na yung pangalawang ginawa pala natin. Dito mas happy na ako dito kasi medyo makapal na yung chocolate cream na nilagay natin. Dapat ganito din yung last layer ng ating isang tray. Nag-pipe lang ako dito ng another layer ng mascarpone cheese sa ibabaw. Ito naman ay optional lang. Ayan, para mas mataas lang siya kasi dalawang layer nga lang ng ladyfinger ang nilagay natin dito. Ilagay lang din natin ito sa chiller bago natin siya idas ng cocoa powder. So, dapat 6 hours or 8 hours or mas maganda overnight. Then, ito naman yung natira nating chocolate cream Ayan, and ni-reserve ko talaga ito guys kasi gagawa tayo ng next vlog natin. Gagawa tayo ng chocolate donut. Ito yung pangpalaman natin. Pwede nyo rin gamitin ito pang filling ng inyong cakes or cupcakes. Then, ito na yung ating tiramisu cake. Ayan, chilled ito ng 6 hours lang ito guys. Kaya,
yung ilalim nito medyo malambot pa, pero okay naman, kaya na natin siyang i-manage. Dito mag-dust na tayo dito ng cocoa powder. Gaya ng sinabi ko kanina guys, pwede nyo ilagay yung inyong tiramisu cake, kung ano man yung mga container na available sa inyong kitchen, or kung pangbenta nyo guys, maraming mga lagay na nabibili sa mga online shop. Then dito, hinati ko lang sa 4 na portion yung ating isang pan ng tiramisu cake. Then naglagay lang ako dito ng konting icing sa ibabaw, or nagpipe lang ako ng rosette. Then pinatungan ko lang siya ng chocolate chip. Ayan, para lang maganda siya tingnan. Then ito, nag-add ako dito ng chocolate shave, yung white. Ito sa isang lagayan natin. Then ayan, titikman na natin ngayon, syempre, yung ating tiramisu cake. Ito lang ang masasabi ko guys, grabe ang nilevel up ng ating tiramisu cake dahil dun sa nilagay nating secret ingredients or yung nilagay natin na chocolate cream mo. Hindi siya yung classic tiramisu cake lang, malalasahan mo rin kapag kinain mo siya, nandun lang yung mascarpone cheese, yung pagka-creamy ng icing. Ito guys, kapag kinain nyo siya, andun yung iba-ibang texture na nalalasahan mo or nakakain mo, nandun yung creamy ng mascarpone cheese, yung pagka-light and fluffy ng lady finger, then nandun din yung pinaka-the best na chocolate cream mo na nagbabala siya dun sa lahat ng lasa ng ating icing, yung pagka-dark chocolate niya. At promise guys, hindi siya matamis at kaya kong ubusin yung isang slice nito. At ito guys, papakita ko lang din sa inyo, i-slice natin tong nakalagay dito sa tiramisu cake na pan. Gusto ko lang din makita yung layering ng icing natin na nilagay natin dito. Ayan, maganda rin siya tingnan kasi hindi ganun kakapal yung icing na nilagay natin. Yung nilagay natin na chocolate cream mo, ayan, manipis lang din at saka yung mascarpone cheese, sakto lang din yung paglagay natin. At saka maganda siya tingnan kasi mas mataas siya guys. Or kasi 3 layer itong lady finger na nilagay natin. Pero hindi naman importante kung mataas or mababa lang yung paggawa natin ng tiramisu cake. Ang importante, masarap siya guys. Pwede nyo itong ibenta ng per slice or pwedeng nakalagay siya sa container. Ayan, papakita ko lang sa inyo guys. Ayan, tignan nyo yung layering ng icing natin. Ayan. Maganda siya tingnan dahil manipis lang yung nilagay natin na chocolate cream mo. Then sakto lang din yung nilagay natin na mascarpone cheese. Para sa akin, ito ang the best na tiramisu cake na natikman ko. Kaya try nyo na rin ito mga mamis at sigurado akong magugustuhan or mai-impress yung mga bisita nyo kapag ito yung hinanda yung dessert sa kanila. Hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.